Pansinin mo ang larawang ito. Ano ang makikitang pangyayaring naganap sa larawan? Tama! Makikitang kalbo na ang kabundukan at malaking bahagi nito ang napatag na. Ano kaya sa iyong palagay ang sanhi ng pangyayaring ito? Mahusay na paghihinuha. Aalamin natin ang sagot sa pamamagitan ng pagbasa ng isang akda na may pamagat na ang kalikasan. Tayo na't makinig ng mabuti. Ang kalikasan. Ang mga lalawigan ng Surigao del Norte at Surigao del Sur sa rehiyon ng Caraga ay biniyayaan ng yamang mineral. Kaya naman, lumobo ang kita ng mga mining companies na pinapatakbo rito. Subalit isa ang Surigao sa tinukoy ni dating Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez na masyado nang nasira ang kalikasan dahil sa mga irresponsableng pagmimina. Ilan sa mga nararanasan ng mga mamamayan sa nabanggit na mga lalawigan ay ang sumusunod. Dahil sa pagputol ng mga kahoy sa kagubatan, nabawasan ang nagbibigay ng malinis na hangin, gayon din ang punong kahoy na pumipigil sa pagbaha. Kapag bumubuhos ang malakas na ulan, nagiging kulay kape ang ilog at pati na rin ang dagat. Bunga nito, wala nang malinis na supply ng tubig mula sa mga protected watersheds at wala na ring nakukuhang mga malalaking isda. Ang malawak na mga bakawan na kung saan nangingitlog ang mga isda ay nagiging putik kung kaya kumukonti na ang mga isda. Ang mga mangingisda ay kailangan pang pumalaot kasi kakaunti na lamang ang kanilang nahuhuling mga isda. Ang mga magsasaka naman ay nalulugi sa kanilang pagsasaka. Dahil sa matigas na ang lupa, mas kakaunti na ang kanilang ani. Kung noong una ay pwedeng walang abono, ngayon ay nangangailangan pa ng abono para tumaba ang lupa. Sa ganitong mga dahilan, nangangamba ang mga residente na darating ang araw na magugutom ang kanilang mga anak. Kung kaya, 14 na minahan sa rehiyon ng Caraga ang ipinasara ng DENR sapagkat sinisira ng mga ito ang kalikasan. Alamin natin ngayon kung ano nga ba ang sanhi at bunga. Sa pagsusuri ng anumang paksa, mahalagang malaman ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Bakit ka nahuli sa iyong klase? Ano ang mga mangyayari kapag hindi ka kumain ng gulay? Bakit puno ng basura ang ating mga katubigan? Anong mangyayari kapag hindi ka sumunod sa iyong magulang? At marami pang iba. Sa madaling salita, ang pagbibigay ng sanhi at bunga ay tumutukoy sa pinakaugat o dahilan ng isang pangyayari at magiging bunga o epekto nito. Kadalasang makikita ang ugnayan ng sanhi at bunga sa pamamagitan ng salita o mga salita na nag-uugnay sa mga ito. Ang tawag dito ay pangatnig. Ang maayos at tamang paggamit ng mga hudyat ng sanhi at bunga o mga pangatnig ay nakatutulong upang maipahayag ang paksa ng malinaw at mabisa. Isa-isahin natin. Tutulungan din tayo ni Daldal Dalandan sa pagbibigay naman ng mga halimbawa. Ang sanhi. Ito ay ang pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ginagamit ang mga pangatnig na pananhi upang ipahayag ang sanhi o dahilan gaya ng kasi, sapagkat, dahil, dahilan sa, mangyari, palibhasa, at iba pa. Sunod naman ay ang bunga. Ito naman ang kinalabasan, resulta o dulot ng isang naunang pangyayari. Ginagamit ang mga pangatnig na panlinaw upang ipahayag ang bunga o resulta tulad ng kung kaya, sa gayon, bunga nito, sa ganitong dahilan, at iba pa.